So yun nga mga ka-old school, nag-request ang ating Vice Presidente diyan sa Kongreso o sa House of Representatives na siya na isama sa kulungan kasama niyang kanyang Chief of Staff. Alam naman natin na ang isang leader, talagang siya'y nasasaktan kapag ang kanyang kasamahan sa trabaho ang kanilang pinapatulan. Ano yung sinasabi niya nung umpisa pa lang? Na kaya siya umaharap mag-isa dahil nga ayaw niyang madamay ang kanyang mga katrabaho. Yan ang leader. Handang ialay kahit ang kanyang sariling kapakanan para lang wag may maapi na kanyang kasamahan. Grabe, no? Ang masakit pa dito mga ka-old school, dito mapapatunayan natin na ang Kongreso talaga o yung good government, wala talaga silang balak na ikulong o i-contempt ang ating Vice Presidente. Ang nais lang nila ay siraan ang reputasyon, sirain ang mga Duterte dahil nga sila ang pinakamalaking tinik na humahad lang sa kanilang pagkamkam ng pera ng bayan at ang gusto nilang mapasakamay na walang katapusang kapangyarihan. Nag-request ang ating Vice Presidente na isama na siya sa kulungan dahil yun din naman ang gusto talaga nila ang sirain ang kanyang dignidad at integridad. Sabi nga, ito'y hindi in aid of legislation. Ito ay destruction. Tutuloy-tuloy nila to mga ka-old school. Pahahabain nila itong hearing nila kahit na maghirap na ang sambayan ng Pilipino. Lahat ng kanilang gagawin para pagtakpan ang kahinaan ng gobyerno, para hindi makita ng tao ang pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, dolyar, ang paghihirap kagutuman. Ang sagot lagi nila dyan, Duterte hearing lang. Ano ginawa nila sa request ng ating Vice Presidente? Rejected. Why? Kasi pag nakulong nila si BP Inday doon at pumayag sila, alam din naman nila ang silakbo, ang damdamin ng nananahimik na sobra ng galit ng mga Pilipino. Siguradong dudumugi na sila at mawawalang saysay ang lahat ng kwertong barbero na inimbento ng sundalong kanin na wala nang ginawa kundi ang magsinungaling. Hinding-hindi nila ikukulong yan. Dire-diretso lang sila sa pagsasabi nila ng kasinungalingan. Dalang paulit-ulit na kasinungalingan. Tandaan nyo, may mga ong-ong o engot na maniniwala sa mga ganyang sabi-sabi. Pero kami saludo sa iyo, Madam Vice Presidente. Dito mo lang pinatunayan na kung ikaw lang ang kanilang direktang titirahin, kaya mo silang patulan. Pero talagang ang isang leader, pag yung mga kanya ng trabahante o kasamaan sa trabaho ang malalagay sa alanganin, nandyan ka para sila'y damayan. Ano ba ang gusto nyo talagang malaman? Ano ba talaga ang patutunguhan ng inyong mga hearing? Sinabi na nga ng kanyang Chief of Staff na inyong kinontempt, wala kayong jurisdiction. Dahil ito ay under pa rin ng COA. Ito ay under process. Ito ay may deadline hanggang February 2024. Bakit kayo nakikialam sa trabaho ng ibang ahensya? Hindi naman kayo investigador. Kayo ay mambabatas. Mambabatas na puro butas. Pero ang sarili nyong budget, ayaw nyong pag-usapan at ayaw nyong ipaalam sa taong bayan. Kayo mga ka-old school, ano sa tingin nyo? Kapuri-puri ba ang nais gawin ng Vice Presidente? Ingat!